Will be taken from the Gospel written by St. John, chapter 16, verse 22. Is that correct? 20 pala. 20 to 23. Glory to you, O Lord. Bless our mind, our mouth, and our heart, O Lord God. As it is said, I am truly, sabi naman kasi magkaiba itong Bible ko, truly I say to you, you will weep and mourn while the world rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn to joy. A woman in childbirth is in the distress because her time is at hand. But after the child is born, she no longer remembers her suffering because of her great joy. A human being is born into the world. You feel sorrow now, but I will see you again, and your heart will rejoice, and no one will take your joy from you. When that day comes, you will not ask me anything. Truly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Beloved brothers and sisters, the holy word of God's Spirit that gives life. Praise you, Lord Jesus Christ. Amen. 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 We do believe. Praise God. At maupo tayo mga brothers and sisters in Christ. To God be the glory. Isa pong mapagpalang buhay, a blessed life once again, beloved brothers and sisters in Christ. Amen? Amen. And a blessed fellowship in the presence of God. Because we believe, brothers and sisters in Christ, that our Lord Jesus Christ, according to His Word as His Spirit, He said that 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. Amen? Amen. Yun ang sabi ng Panginoon na pinaniwalaan natin. Saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa Kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Amen? Because He is now in our midst, brothers and sisters, I believe that Jesus Christ will touch each one of us. Through the power of His words, brothers and sisters, sabi po ng Panginoon, by my words, you will already be clean. Amen? Lilinisin tayo sa aming karumihan upang ang banal na pagpapalang espiritual ay sumaatin. Amen po ba? Amen. Tulad ng sinabi po ng first reading, brothers and sisters in Christ kay Paul, that Paul see a vision, brothers and sisters, that Jesus said to him. Ano sabi po? Don't be afraid, I am with you. Amen? Kumatakot, sapagkat ako isa sa iyo. Amen? Okay, sumasa atin ang ating Panginoon, mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Kaya po sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay naniniwala na ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos ay patuloy po nasa sa atin. Amen po ba? At kaya nga po mga kapatid, babasahin ko naman sa wikang Tagalog. Na ganito ang sinasabi po sa wikang Tagalog, verse 20, pagkatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayo malulungkot. Subalit, ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag manganak na ang isang babae, siya ay nalulungkot sapagkat dumarating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagkapanganak niya, makakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsila ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli kayong makikita at
mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anuman ang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Amen. Purihin natin ang Panginoon sa mga mabuting balita. So mga kapatid, sa pananampalataya, totoo po na ang buhay pananampalataya ng isang Kristiyano ay lagi pong naniniwala that everything, brothers and sisters in Christ, will be given because of God's faithfulness. Amen? Amen. We believe, brothers and sisters, is that correct? That the goodness of God never fail. Naniniwala po tayo dyan na ang kabutihan ng Diyos hindi po nagmamaliw. Amen po. Kaya nga po, brothers and sisters, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo po ay humihiling. Amen? Because of our faith, we are asking, brothers and sisters in Christ, through prayer. Amen po? Believing that God will answer our prayers. It is true. Amen po ba? Amen. Kaya lang, hindi agad-agad. May mga pagkakataon na sabi po instant at meron mga pagkakataon na meron tinatawag na may katagalan. Because meron tinatawag ang God na kanyang time table. Amen? Amen. But as I said, ang Diyos na ito, brothers and sisters in Christ, ay hindi po nakakalimot sa mga hinihiling ng tao. Amen po ba? Amen. Totoo ba yun? Po. Nakakalimot ba ang Diyos? No? No. Hindi po. Why? Because He is a perfect God. He knows everything before anything else. Alam na ng Diyos yan sa pasimula pa eh. Amen po ba? Bago ka pa nga lumapit, sabi ng Panginoong Jesucristo, before you ask, God knows what is your prayer. So alam na ng Panginoon Diyos yan, brothers and sisters in Christ. Amen po ba? But, siyempre po, mayroon tinatawag na timetable ang Diyos. Amen po. Mula nga po sa Lumang Tipan, mababasa niyo po yan sa Book of Ecclesiastes sa chapter 3, verse 1 to the following verses. No? Yung timetable ng Diyos na pinakda. Sa makatuwid, brothers and sisters in Christ, yan ay magaganap, matutupad po yan. The purpose why it happened, it because, sabi nga po rito, alam niyo po naman, pagka ang isang babae, pag nagbuntis, it takes time. Ilang buwan ho ba ang babae bago manganak? Ikaw, Ha? 9 months. mali yata sabi mo, ilang buwan ang babae? Ay, ilang buwan? Mali nga po talaga. Ilang buwan po bang babaeng magdalang tao bago manganak? Parang ganun. 9 months. 9 months, ano? Ang tagal nun. Amen po ba? Pero sigurado po, ilalabas din ng bata. Amen? Kasi hindi mananatili doon sa kinapupunan. Amen po ba? But siyempre po, brothers and sisters in Christ, dito po sa gospel natin, ay makikita ho natin the assurance, katiyakan, ng alin po? Amen. Ng katuparan ng salita ng Diyos, the fulfillment of God's word as what Jesus said. In accordance also the prophet said, prophet Isaiah, if you remember, ang sabi ni prophet Isaiah sa chapter 51 verse 11, that every word that comes from the mouth of God, it will not return to Him void. Amen? Amen. But it will fulfill because that is the will of God. Amen. Wala daw salita na lalabas sa bibig ng Diyos na babalik sa Kanya nang walang kabuluhan. Kundi ang lahat ay matutupad sapagkat yun ang nais niyang mangyari. Amen. From the beginning of God's creation, all things was created by God in according to His words. Sa simula pa lamang lahat ng bagay nilikha na sa pamamagitan ng salita eh. At natupad ang lahat ng bagay na nakikita natin at hindi natin nakikita sa mundong ito. Amen po, brothers and sisters. So sa mga tuwid yung sinasabi ng ating Panginoon, no, that whatever you ask to the Father in my name, ang sabi po ng ating Panginoon, ha? Giving to you. It will given to you. Ibibigay sa iyo. Po. Kaya ang pag-uusapan natin dito,
sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Amen. Walang ibang pangalan. Remember ha, walang ibang pangalan Ibinigay. ang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit. There is no other name that God has given to us under heaven but only Jesus Christ, Amen. brothers and sisters. Amen? For our salvation. So maliwanag po na there is power in the name of Jesus Christ. May kapangyarihan po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po ba? At ang kapangyarihang iyan ay napakahalaga po na maging bukas po sa buhay ng pananampalatayang Kristiyano. Meron tayong mababasa, no, brothers and sisters in Christ, dito sa Biblia. Basahin natin ang Book of Acts. Chapter 3 yata yon. Pansinin natin ang Book of Acts. Okay. Ang Book of Acts, brothers and sisters in Christ, wala na ang Panginoong Hesukristo. Umakyat na po siya sa langit, ha? Okay. Dito sa istorya ng chapter 3 ng Book of Acts, si Peter at si John ay pumunta sila sa church, Opo. no, sa templo, to pray. Amen? Mananalangin sila. Yan ang istorya dyan ng chapter 3. 3, 4, 4. Ngayon, meron silang nakita na isang lumpo. May nakita isang lumpo. Na ang lumpo ay hindi siya makalakad. Kasi lumpo eh. Hindi ba? Amen? At humihingi siya ng limos, di po ba? Normally po yan. So panahon pa ho, mayroon na talagang nangihingi po, brothers and sisters in Christ, for their needs because they cannot work. Especially kung may kapansanan. So kung titinan po natin, brothers and sisters in Christ, ang verse 3 to the following verses, makikita po natin, okay? Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. No? Kasi yung paralisado, yung lumpo, na humingi ng limos, siyempre po, umaasa siya na lilimusan siya. Pero ang sabi nga ni Pedro, no, tingnan mo kami, tumingin ka sa amin. Sabi po nito, no? Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya lilimusan. Ibig sabihin, no, umaasa ang lumpo na bibigyan siya. Amen? Kasi ang sabi sa kanya, tumingin ka sa kanila. Amen po. Amen. At pagkatapos po, ano ang sabi po ng verse 6 po? Anong sinagot po ni Paul? Ni Peter? Ha? Anong sabi po ni Peter? Wala akong pilak O ginto. o ginto. No silver or gold. Na? Amen? But mayroong words tayong pag-uusapan dito na kaugnay po sa ating gospel. O may words na pipick upin natin na brothers and sisters in Christ na pinag-uusapan natin. And that word is this. I have no silver, I don't have gold, but I have, ano sabi niya? Meron akong bibigay sa iyo. Amen po ba? Ano sabi niya? In the name of Jesus, stand up and walk. Tumayo ka, lumakas. Ano ang ibinigay ni Peter? Pangalan ni Jesus. Amen. Sa makatuwid, itong lumpo tumayo, gumaling, lumakad. Dahil sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba? So truly there is power in the name of Jesus Christ. Amen. Hello? Na dapat po open ang ating spiritual understanding of our faith that there is no other name, brothers and sisters in Christ, that we will experience the power of God's miracle. Amen. Especially
not only for physical healing, but most especially, brothers and sisters in Christ, to gain our eternal salvation for eternal purpose of life. Hindi po ba? Wala po, mga kapatid, sa pananampalataya. Alam natin, sa buhay na natin, marami po tayo mga saint. Meron tayong Blessed Mary because that is the mother of our Lord Jesus Christ. Hello? Amen. At naniniwala po tayo sa kahalagahan po ng kabanalan, the holiness of Blessed Mary, sa mother of our Lord Jesus Christ, and the saint, the disciples of Christ. Pinaniniwalaan po natin, may power, may himala. But remember, brothers and sisters in Christ, there is one thing that we must understand, and the important thing, brothers and sisters, is the soul of our life to gain eternal life. May pinakamahalaga sa buhay natin na dapat natin makita at maintindihan. Yung kaluluwa natin. Hello? Amen. Para magkamit ng buhay na walang hanggan. Dahil lahat naman tayo, darating tayo, brothers and sisters in Christ. Saan po? Amen? Sa katapusan ng physical natin buhay. Amen po ba? Humihingi tayo ng mga intercessory prayer for physical healing, which is tama po yan. Importante po yan. Amen po? Pero, mas importante maintindihan natin that we must focus our faith, the author of our faith, but no one else but Jesus Christ. If you open your Bible, brothers and sisters, in the book of Hebrew, chapter 12, verse 2. Amen po? Ano sinasabi doon? Fix your eyes to Jesus Christ, the author of our faith. Amen po? Amen. Sa makatuwid, kalaki po ng ating pananampalataya, mga kapatid, sa Panginoon, sa ating Inang Birheng Maria, sa ating mga santo, but higit sa lahat, mga kapatid, no? Huwag natin aalisin ang ating spiritual eye to Jesus Christ. Amen po? Amen. Sapagkat siya ang nagsabi, whatever, anuman ang hingiin mo sa Ama, sa aking pangalan. Ang salitang whatever, anuman, meaning to say, brothers and sisters, kahit na po ang buhay na walang hanggan ay ibibigay sa iyo. Amen. Amen? Ibibigay sa iyo. Amen po? Kahit na ang buhay na walang hanggan. At ang katotohanan ipinakita ng Panginoon, He died for that purpose. Namatay po siya sa layunin yan sa eternal life. Not only that He redeemed us from sin, brothers and sisters, and to restore a new life, but to gain the divine purpose of God's love. That's why it says in John 3:16, that for God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes on Him shall not be perished, but have eternal life. Amen. Sa pamamagitan niya, hindi tayo mapaparusahan, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga dumadaan po tayo sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, sa pananampalataya. At tinampo natin ang kapangyarihang ito na dapat po masumpungan natin na sinasabi ng Panginoon na dapat natin hingiin sa Ama. Una sa lahat,
before anything else, brothers and sisters. At sabi natin kanina, alam ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Amen. Amen po ba? Alam ng Diyos. Kung subtitle mo yung susunod na verse, tinan niyo po yung susunod na verse ng gospel natin. Ano ba yung huling verse ng gospel ng gospel natin? 24, di ba? 23. Hindi, ang pinakahuli ng 23. Sumunod 24. Ang sumunod sa 23 ay ano po? 24. Ano nakasulat? Hanggang ngayon, wala pa kayo hinihingi sa akin. Okay, ano nakasulat po, brothers and sisters in Christ? Hanggang ngayon, wala pa kayo humihingi sa kanya. sa ating pangalan. Oh, Humingi kayo. Until now. you're not asking in my name. Di ba? Hanggang ngayon, Wala pa. hindi mo pa hinihingi. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Hello? Amen. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon na dapat hihilingin natin sa Ama sa Kanyang pangalan. Amen po? Bago ang lahat ng anumang bagay. Kundi unang-una po ang hihilingin natin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus ay ang alin po, brothers and sisters, na dapat tanggapin natin to complete our joy. Banal na Espiritu. Ah? Espiritu. Yung banal na Espiritu. Hello? Amen. Na ito ay dapat po, brothers and sisters in Christ, nasa puso po ang paghingi when it comes to spiritual. Bakit? Ang Espiritu hindi sa isip nananahan sa puso. Ang puso ang nagdidikta sa isip ng tao. Amen? Ang puso po ang nagdidikta. Ang Espiritu po ang nagdidikta ng ating buong pagkatao. Amen po? Kaya nga tinan niyo po, may sulat si Pablo, tinan natin ang letter ni Paul to the Colossians po. Sundan natin yung bahaging iyon, no? Brothers and sisters. Okay. Ang sabi po ng sulat ni Paul to the Colossians sa chapter 1, verse 15 to 16 po. Ganito po ang nasusulat sa inyong mga Biblia. Okay, Colossians. Okay. Colosas sa Tagalog, chapter 1, verse 15-16. Ayan. Para po nandiyan sa live streaming din po at the same time. Ang sabi po ay ganito. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So everything was created through Him and for Him. Amen po ba? Amen. So, kung ganun pala ang ibig sabihin ni Pablo, mga brothers and sisters in Christ, sapagkat Jesus Christ is the image of the invisible God, mga brothers and sisters, may assurance tayo. May katiyakan po tayo sa ating pananampalataya. Bakit po? Through Christ, representing God the Father to fulfill what is God's divine plan. Amen po, for our life. Amen. Ito ang katibayan, mga kapatid, sa pananampalataya. Walang iba. Kaya nga po,
yung mga suffering na pinagdadaanan natin katulad po ng ginamit ng Panginoon. Na example, illustration, tungkol po sa babaeng manganganak. Lahat po ng tao, dadaan tayo sa suffering. May suffering po tayo dinadaanan eh. Kahit mayaman ka pa, kahit matalino ka pa, kahit sino ka pa. Lalaki ka man o babae, dadaan ka sa suffering. Amen po ba? Iba-iba nga lang ang pagdadaanan ng tao eh. Amen po. Katulad ng babaeng ito na sinasabi ng Panginoon, na binigyan niya ng pagbubukas ng kamalayan. He opened these brothers and sisters in Christ to all of us. That the suffering of this woman, brothers and sisters, ay sabi ko nga kanina, napakahirap po sa babae ang magdala ng 9 months sa sinapupunan ng isang bata. Pagdating po ng ipanganganak, katakot-takot ng sigaw ang mga nanganganak eh. Juan, Pedro, walang hiya ka! Pagdating po ng anak, di yun nanganganak eh. Hindi po ba? Bili mo yun, di ba sumisigaw, di ba sumisigaw? Katakot-takot ng sigaw. Pagka nanganganak, di po ba? Katakot-takot ang sigaw. Dahil sa sakit po, brothers and sisters. But sabi ng Panginoon, pag nailabas na yung bata, nakalimutan niya na yung pain. Yung sakit, nakalimutan na. Bakit po? Kasi nakita niya na eh. Anong nakita niya? Yung bata. Yung kanyang pinaghirapan ay nakita niya. Na siya po nagbigay muli sa kanya ng joy, ng kaligayahan. Amen po? Katulad po ng ating mga patutuo ngayon, isipin niyo po, nung araw ba, nagpapatutuo kayo kung papaano nyo na-experience ang Diyos na ito sa kabila ng mga suffering nyo? Hindi natin na ipapatutuo. How God is truly alive and working mightily boldly to fulfill His words. Natutuong buhay at makapangyarihan at gumagawa ang Diyos na ito sa ating buhay, brothers and sisters in Christ. Hindi po ba? Hindi naman natin ipapatutuo ang Panginoon noong una noong mga panahon nang wala pa tayo sa salita ng Diyos. Hindi po ba? Sino ang madalas natin pinapatutuo? Yung mga taong hinahangaan natin. Hindi po ba? Mga taong kilala natin na alam natin na mayroon dating. Hindi po ba? Especially mga artista, di po ba na hinahangaan natin? Oh. Nung araw nga, kinikwento nga po yung sister ng Marisa, nagdadala pa ng mga isang pagita para isabi sa artista eh. Isipin niyo po yun. Bibili na siyang pagita, gagastusan para lamang isabit sa artista. Isipin niyo po yun. Grabe pong paghanga yun. Pagkatapos po nun, ipatutuo pa yun, nasabitan ko ng bulak, ng sampagita, nasabitan ko, nahalikan ko pa sa pisngi, nayakap ko pa, talagang bilib na bilib din po ba? Until na marami pong ganyan. Ng mga kabataan, mga teenager ngayon, ganun po yan. But we cannot blame and judge them. Amen? Kasi that is human nature. Kaya ini-expose natin ito. Bakit kailangan ma-expose ito, brothers and sisters in Christ? Because you are chosen by Christ, as what Jesus said. That you are not the one who chose Him, but He is the one who chose us. That is the reason why you are here listening right now. Of what is the gospel as a spiritual presence of Christ that empowering to us. Di ba? Sabi ni Christ, you are not the one who chose me. I am the one who chose you. To go and bear much fruit. The fruit that will last. And what is that fruit that will last, brothers and sisters? The spiritual fruit of love, peace, joy, humbleness, self-control.
Amen? Galatians, letter report to the Galatians chapter 5 verse 22 to the following verses. Ito po yung sinasabi natin. Ito po yung tinatalakay natin, mga kapatid, sa pananampalataya. Walang ibang pangalan ang dapat dalhin natin sa ating pananampalataya. Kalakip po, brothers and sisters in Christ, ang pananampalataya natin sa panalangin natin sa ating Inang Birheng Maria, the Mother of our Lord Jesus Christ. Amen? As we need the intercessory prayer of our Blessed Mary, Blessed Mother. Amen? Amen. Yes, brothers and sisters in Christ. But, kasi naalala ko kasi yan ngayon. Yung mga kapatid ko, membro kasi sila, which is good, 100% good. No? Sa Liktaho, may grupo sila eh. 2,000 prayer ng ano. Tanong sa kanya, alam niya yun eh. Talaga masisipag sila. Magdamagan po yun ha. Kasi papalit-palit sila. O, galing ka sa trabaho. O ikaw muna susunod. 12, 2,000 yun. Prayer yun, tuloy-tuloy yun. No? Pagkatapos, darating naman ng isa, siya naman, 2,000. No? Eh kung ang membro nila ay nasasabi na lang natin 10, ako, dami nila, no? No? Marami po. Marami. Kasi sila membro dun eh. Oh, Kwento lang reklamo. nila sa akin. Hindi masama yun, tama po yun. But ito ang katotohanan. Alam ba nila ang salita ng Panginoon? Do they know and having that word of God as the Spirit of Christ? Hindi. Naisip ko nga ulit, naalala ko bigla may nag-share nga po sa akin yung tawag dito, isang membro ng isang religious group sa church. Nakakatuwa. Kasi maganda naman talaga ang sinasabi niya, paano nagmula yung organization na sinasamahan niya since 18 years pa, ano? Century. 1816. Century. Yung nights. Nights yun. Sabi niya, ang grupo namin since 18 something pa, sabi pa niya. Sabi ko talaga, sabi niya, masarap po maging mapasama. Ako po, isa na akong, parang isang ano to, elder na eh. Parang taas na akong, official na siya eh. In-encourage niya ako na mag-join kasi masaya. Marami sila all over the world, sabi niya. Napakalaki ng grupo namin. Sabi niya, ang pag nagtitipon kami, masaya kasi maraming pagkain. Sabi ko, ha? Natawa si Sister Arnie sa akin eh. Maraming pagkain. Sabi, pagkain lang pa ang purpose nun. Hindi po ba? So, pagkain lang pala, hindi pala pang spiritual ang purpose. Pero sa totoo lang, bilib ako diyan. Bakit? Grabe po sila mag-pledge para po doon sa mga mission nila. Opo. Sa church nga, bago nga mag-final blessing ang pare, minsan pinatatayo sila na, ito, meron silang activities sa church, sa ating church, meron silang papakain, meron silang mabibigay na donasyon. Yung maganda ho, di po ba? But ito po ang nais kong ibukas. Paano yung spiritual ng Diyos na dapat nasa buhay natin? Pagka sinasabi po if the Spirit of God is not in us, we are not belong to Christ. That is what this is said. That is what the letter of Paul to the Romans. Kung wala daw ang Espiritu ng Diyos sa atin, hindi tayo kaisa ni Kristo. Wala tayong relasyon kay Kristo. Siguro alam niyo yan. Ano po ba ang tunay niyong relasyon kay Kristo? Noong mga panahong nagdaan sa luma niyong pananampalataya, ano ang totoong relasyon? Siyempre ang sasabihin natin, because I believe Christ, I believe God. No, believing God is important. But what is the spiritual assurance of your relationship if you don't have the Spirit of Christ? At paano natin masasabi noon na may Espiritu ka ng Diyos dahil naniniwala ka na siya na Espiritu ng Diyos? Parang kami lang ni brother yan sa lumang buhay. Hindi nagsisimba. Ha? Hindi po. Nagsisimba nga every Sunday kasi believer Kristiyano
Di ba? Naniniwala everyday. Lalo na ako, krusilista ako eh. Amen. O, di lagi ako nag-church. Membro ako ng kursilyo eh. O, may mga manyanita pa kami. Every Saturday, Sunday. So, talaga naman, kakanta kami sa manyanita. Come Holy Spirit, di ba? Come Holy Spirit. Pagkatapos kumanta, kadimonyohan na ginagawa namin. Saan ang Espiritu na tinawag namin? Come Holy Spirit. Ibang spirit pa. Yung pala, ibang Espiritu pala. Hindi ko naman naintindihan eh. Kasi nga, wala pong nagturo sa akin tungkol sa bagay na iyon na napaka-importante katulad ng ipinagkakaloob at pinapahayag ng Espiritu according to the Word of God. Amen? Kaya nga naintindihan na natin ngayon eh. Bakit naging open na ang spiritual natin? Ngayon po'y patuloy po, hinahasikan, patuloy, minumotivate, patuloy po. Brothers and sisters, minumold ang spiritual natin through the gospel. Amen. Amen po. Amen. Hinuhubog ang spiritual natin. Nga minsan pabago-bago ang spiritual natin, brothers and sisters. Minsan po nadidisip ang spiritual natin. Amen? Kaya nga inaalaw ng Panginoon Diyos na mangyari ang mga bagay na ayaw natin mangyari because God has a purpose, and the purpose is to open our spiritual eye to see and to know what is the truth, because the truth will set us Free. free. Hindi natin naintindihan nung araw yun eh. Set us free. Malaya naman po ako, hindi naman ako nakakulong sa jail. Pero hindi natin alam, yung soul natin, slave ng ibang espiritu. Ano po yun? Yung espiritu ng kataasan, ng pride, greediness, selfishness. Hindi po ba? Yan ang espiritu po ng sanlibutan eh. Ang daming Kristiyano yan na alipin dyan. Isa na ho ako noon sa lumang buhay. Hindi ko sinasabi, brothers and sisters, na perfecto ako. But ang sinasabi ko, hindi na ako nagpapaalipin sa ganyan. Bakit po? Dahil lagi ko po naiisip itong salita ng Diyos. Kapatid, lagi kong naiisip. Kasi nasa puso na eh. Amen? If you feel the presence of God's Spirit according to the power of His words, brothers and sisters, hindi maaring hindi mag-remind sa iyo ang Espiritu ni Kristo. Kasi yun ang advocate natin na sinasabi ni Kristo, I will send the advocate, the Holy Spirit from my Father. It will send in my name. He will teach you and remind you all things that I have said to you. It is written in the Gospel of John, chapter 14, verse 26. Bakit ko nasasabi? Kasi nasa sa akin eh. Nakaukit na rin. Hello? Amen. Ganon din po yung sinasabi ng mga kapatiran na tumatayo rin dito. Kaya nasasabi kasi nasa sayo. Wala ka man masasabi kung wala sayo. Amen. Amen? Katulad lang po yan ng chismis. Kung taglay mo ang chismis ng kapitbahay mo, sigurado may kikwento yung chismis na yan doon sa ibang tao. Kasi nasa sayo. Hindi ba? Hello? Ganun ang ibig sabihin, kapatid, sa pananampalataya. Amen? So therefore, beloved brothers and sisters, sa lahat po ng mga mananampalataya, ito ang sinasabi po, mga kapatid. Kung bubuksan niyo po ang inyong Biblia, meron kayong makikita ng ganito. Okay? Kung pupuntahan niyo po, mga kapatid, ang ebanghelyo o gospel ni Luke sa chapter 24, no? Verse 47, pansinin niyo po ang nakasulat. Luke chapter 24 verse 47. Ano ang nakasulat?
kanyang pangalan. Ang sabi po ay, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Sa makatwid, sino ang dapat ipangaral? Hindi pa lang simbahan ang ipangangaral, kundi si Jesus, yung pangalan niya ang ipangangaral. Kaya kung ang ipinangangaral na napapakinggan nyo ay ang sinasabing kung hindi ka kabilang sa kanilang simbahan sapagkat yun ang tunay na simbahan ni Kristo, hindi ka maliligtas, sabi pag-isipan mo ng konti. Konti lang. Kasi marami nagsasabi ng gano'n eh. Hindi po ba? Na minsan nagkakaroon po ng debate po ang mga iba-ibang mga ngaral na pinag-uusapan at pinagdidibatihan ay church. Hello? Amen. Church was established for a purpose. Itinatag po ang simbahan para sa isang layunin. Ang layunin nun ay ampipunin ang mga mananampalataya to hear what is the divine word of God as a spirit that gives life. Amen. Hello? Hindi puro material blessing lang. Amen? Hindi puro siya sabihin lamang na dapat mag-prosper ang buhay natin. Hello? Kundi higit sa lahat, taglay mo, taglay natin ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus na ito sa ating buhay. You have that divine anointing of Jesus' name, brothers and sisters in Christ. Because if the name of Jesus Christ, like Peter, is alive in you, you can share that power also to others, and you can say, in Jesus' name, you will heal by your sickness. Amen. You will set free by your problem. Amen? Kung nasa sa iyo. Kaya nga po, importante na pinagsisikapan natin eh. Pinagsisikapan. Amen po ba? Ano ba ang pagsisikap? Ha? I mean, Ano ba ang pagsisikap? to be close to God. Ha? Trying. Trying hard daw. Yung willingness po natin, the desire of our heart, brothers and sisters in Christ, to let the spiritual presence of God's word in Jesus' name, perseverance, will be with us. Amen? Amen. Yun ang sinasabi po. Kasi yung forgiveness, the true forgiveness, brothers and sisters in Christ, no, sabi po diyan, repentance is in Christ. Amen. Nakitwist po. According to what the gospel written by Saint Luke. Amen? Amen. Kaya sa lahat ng mananampalataya, pakinggan niyo po ito na pagpapala po ng Panginoon sa atin ngayon. Pansinin niyo po, this is the letter, this is the gospel written by Saint Mark. Mark chapter 16 po yan. Tingnan niyo po ang chapter 16 verse 17. This is what the word of Christ, brothers and sisters in Christ. Always remember that the word of God is the Spirit of God is still alive. Ang salita ng Diyos ay nanatili pong buhay. Hindi ho patay. Amen? Nananatiling buhay sapagkat ang salita ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen po. Amen. Ganito po ang nakasulat. Ang mga sumasampalataya. Sino po ba ang sumasampalataya? By the way? Ha? Kayo? Okay. Yung mga sumasampalataya. Okay?
Pansinin natin dito ang nakasulat. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan. Kapangyarihan gumawa ng mga himala. Saan? Sa pangalan niya. At sumunod, magpapalayas sila ng mga demonyo, magsasalita ng mga ibang wika. Ba't ibang wika? Amen po ba? Amen. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit sa pamamagitan nila. Ano? Napapatunong. May sakit na mapapatungan nila ng kamay. Pag sinabi pong mga, ang sabi po doon, ang mga, hindi po isa, hindi single po yan, maraming believers. Amen po? Amen. Oh. Sino po yun? Di ba kayo yun? Tayo. Sinasabi ito sa inyo ngayon. Kasi yung ang sinasabi ng Panginoon doon sa first reading, I am With you. with you. Amen po. Ipinapahayag ito ngayon sa atin, itinuturo sa atin na tanggapin natin ito at pag-aralang na isabuhay sapagkat ito ang sinasabi po ng Matthew chapter 28 verse 20. Tama ba yun? Opo. Okay, ang sinasabi po doon, tinan po natin, sa verse 28 ng chapter 28, chapter 20 ng verse 20 ng chapter 28 ng Gospel ni Matthew. Verse 28, chapter 20. Chapter 28, verse 20. Matthew 28. Matthew 28, verse 20. Yeah. Ang sabi po doon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan Ng panahon. ng panahon. Amen. So itong proclamation, brothers and sisters in Christ, no? Led by the Spirit, na nagtuturo po sa atin para tuparin, ganapin, isagawa, katiyakan po yun Siguro naman. na magiging kasama mo si Kristo hanggang sa katapusan Amen. ng buhay mo. Amen. Yeah. So anong dapat ikatakot? Kaya nasabi po kay, huwag ka matakot. Amen? Amen. Don't let your heart be troubled and trust in me. Trust in God and trust also in me. John chapter 14. 14 nga ba yung verse 1? 14:1. Yes. Yun ang sinasabi para sa sisters in Christ. So therefore, importante po na anuman po ang ginagawa natin ngayon dahil sa ating pananampalataya, gagawin natin ito sa pangalan ni Jesus. Mababasa po natin, brothers and sisters, din sa letter ni Paul to the Colossians chapter 3 verse 17. Basahin natin ang letter ni Paul to the Colossians chapter 3 verse 17. May term tayong mababasa na sinasabi po, whatever you do, o sa Tagalog, anuman ang gagawin mo o sasabihin, Gawin ninyo lahat. gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat tayo sa Diyos Ama. Amen. So everything we do it in the name of Jesus Christ. And we have to thank God the Father because we have Jesus Christ. Amen. Amen? So lahat ng ginagawa natin, ngayon natutunan na natin eh. Sa tutulang, salamat sa Panginoon. Natututunan na ho natin na ang paggawa natin ng mabuti dahil sa Panginoon. We are doing good because Christ is in us. Sinishare natin ang pangalan. Ganda na sinabi ni Sister kanina eh. Na kailangan po ginagawa natin ito sa pamamagitan ni Jesucristo natin, Panginoon. Amen po? Amen. At ang Panginoon na po ang gagawa ng himala sa atin to fulfill His word to us.
Pagkat hindi po maaaring hindi magkaroon ng katuparan ng kanyang salita. Alam ng Diyos ang lahat ng plano na nakaugnay para sa atin. Everything on earth, brothers and sisters, is God's plan. Amen? At yung planong yun, hindi para sa Kanya, para sa inyo, para sa atin. Amen po? Amen. Nakaprogram po ang buhay natin sa Diyos na ito. Yeah. Amen? Ang kailangan lang ho talaga natin, maging bukas po tayo, brothers and sisters, sa salita ng Diyos, isang Espiritu ng Panginoon. Amen po? Amen. Para magkaroon tayo ng tinatawag na bonding sa Panginoon. Magkaroon tayo ng isang tunay na relasyon. Magkaroon po tayo ng isang pananampalataya na sabi nga po, kahit hindi pa natin nakikita. Alam niyo po yung sinasabi po doon sa Hebrew. Nagiging ganap ang ating pananampalataya kung nagtitiwala tayo sa mga bagay kahit hindi pa natin nakikita. Amen. Sapagkat ang lahat ng bagay ay pinakda ng Diyos na mahayag mula sa simula nang hindi mo pa nakikita. Hindi ba? Yung naging asawa mo ba, nakita mo na ba yan noong kabataan mo yan? Hindi po. Hindi ba? Hello? Amen. Kahit yung kapatid mo hindi mo pa nakikita yan noon Lalo kung ikaw nauna sa kanya. Hindi po ba? Hindi mo pa nakita. Nung inilabas siya, tsaka mo nakita, ay kapatid ko pala to. Bago. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya nga po, bukas po ang ating spiritual na pananampalataya sa pangalang ito na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? At hayaan natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating pananampalataya, kapatid, ang gumawa ng himala, brothers and sisters, sa mga ginagawa natin. Amen po ba? Kaya ngayong paggawa natin ngayon sa anumang programa ng ating buhay, lagi natin ngayon inilalagay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, I know I will be successful by this project. In Jesus' In the name of Jesus Christ, I believe that my prayer will be answered. Amen. But always give it to the will and timetable of God. Amen? In the name of God the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Holy God, Father in heaven, because of your love and mercy, whom you fulfill your divine covenant, O God, by sending Jesus Christ, your Son. Your word is between the beginning that through Him all things was created for Him. That in Him there is life that gives life to all of us. We pray, dalangin po namin sa ngalan ni Jesus at sa patnubay ng Espiritong Banal na kami po, O Diyos, ay patuloy mong pagkalooban ng banal na karunungan at kapangyarihan na makita at mahayag na kayo po ay buhay sa buhay namin.